Umaga pa lamang ay inihanda na ni Warren ang kanyang sarili dahil sa ito ang unang araw kung kailan mag-hire siya ng panibagong maid. Sir, nandyan na po yung mga mag-a-apply. Imporma ni Susan. Si Susan ang kanyang pinagkakatiwalaan na maid, kaya ito na lang ang natitirang maid niya sa ngayon. Papuntahin mo na silang lahat sa opisina ko para masimulan ko na ang lahat. Saan niya dito? Agad naman itong sumunod sa kanya. Lumipas ang 3 oras at sa dami ng mga aplikante ay wala ni isa ang pumasa sa kanyang taste. Ayaw naman niya sa mga sobrang matatandang maid o sa mga sobrang bata pa. Ang gusto niya ay iyong sakto lang. Susan, wala na ba tayong ibang aplikante? Kailangan ko pa ngayon ng maid kasi wala ka na halos kasama dito. Saan niya? Napabuntong hininga na lamang siya. Pumasok si Susan sa opisina niya. Sir, may kadarating lang po na isang aplikante. Imporma nito. Hindi nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Warren. Sigurado naman siyang masasayang lamang din ang effort niya ngayon. Papasukin mo na kagad. Sana, yan ang hinahanap kong maid. Saad niya, parang naiinis na rin. Tumingin si Warren kay Susan. Nangunot ang kanyang noo nang ngumiti lang ito sa kanya. Bakit ka nakangiti? Tiyak ako, sir, na itong aplikante na to ang swak sa taste nyo. Saad nito na parang nagbibiro naman. Napalingon-lingon na lamang siya. Umupo na lamang siya ng maayos. Nang kusang umalis si Susan, may kumatok na 3 beses sa kanyang pintuan. Please come in. Sigaw niya. Ramdam naman ni Warren na pumasok na nga ito. Hindi siya nakatingin sa aplikante dahil bigla namang nag-text sa kanya ang kanyang kapatid. Magandang umaga po. Pagsasalita nito. Natigil si Warren sa pagtatype nang ire-reply niya sana sa kanyang kapatid nang marinig niya ang isang magandang boses nito. Walang pasabi ay tumingin siya agad dito. At nang masilayan niya ang mukha at tindig ng aplikante, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sigurado ba talaga itong mag-a-apply siya bilang isang maid? Tanong niya sa kanyang isipan. Miss, sigurado ka bang mag-a-apply ka bilang isang maid? Hindi na niya napigilan ang kanyang sariling magtanong. Sa gandang meron ito, hindi na inisip ni Warren na mag-a-apply ito. Nagdadalawang isip talaga siya. Mas mayaman pa ang itsura nito kesa sa kanya. Sa tanong din niya ay ngumiti ito. Mag-a-apply po talaga ako bilang isang maid. Ito po ang resume ko at iilang mga dokumento. Depensa naman ito. Inilagay nito sa desk ni Warren ang isang folder. Agad niyang binuklat iyon. Matapos niyang mabasa yon ay doon lamang naisip na hindi pa pala niya napaupo ang aplikante. Umupo ka muna. Agad naman itong naupo. Hindi ako makapaniwala ng isang katulad mo. Mag-a-apply bilang isang maid. Pero nasisigurado naman natin na may kaya kang gawin. Paniniguro niya. Tumikhim ng mahina ang babae. Magaling po ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Ganito naman po talaga ako eh. Mukha talaga akong mayaman, sabi nga nila. Pero hindi naman talaga po ako mayaman. Kwento naman ito. Hindi pa rin kumbinsido si Warren. Pero kahit na, gusto niyang makita ang kapasidad nito para bang na-excite siya sa kanyang kayang gawin ito. Pwede ka bang magkwento ng kaunti tungkol sa pamilya mo? Tanong niya ulit. Sa katunayan, ito lang ang tanging babaeng aplikante na tinanong niya ng ganoon. Ayaw man din niyang aminin pero naiintriga talaga siya sa babaeng ito. Sige po. Just call me Warren. Pagpigil niya pa. Sige, Sir Warren. Tugon naman ito. Bumuntong hininga si Warren. Just cut the sir thing out, Joyce. Imporma naman niya. Mapait na napangiti si Joyce nang mabanggit din niya ang pangalan nito. Anyways, just start it. Sabi pa niya, tukoy sa pagkukwento ng ilang background ng buhay nito. Nang matapos din ang pagbibigay nito ng kwento tungkol sa family background nito, hindi na niya sinundan pa ng ilang mga katanungan yun.
Sigurado naman si Warren na wala itong gagawin na masama sa kanila. Now, I have to tour you in this huge house. Para kinabukasan ay magsisimula ka na. At alam mo na kung anong gagawin mo. Kinuha ni Warren ang kanyang cellphone at tumayo siya. Tumayo na rin si Joyce para sumunod sa kanya, pero bago pa man siya makalabas ng tuluyan, ay nagtanong si Joyce. Wala na po ba kayong itatanong pa sa akin? Huminto naman si Warren. Dapat ba akong magtanong ng marami tungkol sa'yo? Ang gusto ko lang naman mangyari ay magtrabaho ka dito sa bahay at wala kang kahit isang gulo na gagawin. Hindi na niya hinintay pa na magsalita ulit si Joyce. Lumabas na siya ng tuluyan sa opisina niya. Kinagabihan ay hindi makatulog agad si Warren. Hindi naman siya ganito noon. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakatingin siya sa kisame. Umiikot sa isipan ni Warren ang alindog na taglay ni Joyce. He can't deny the fact na nagugustuhan na niya ito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang katulad ni Joyce? Giit ng kanyang sarili. At hindi rin mawala sa kanyang isipan na para bang hindi bagay para kay Joyce ang maging isang maid. Maganda ito, makinis at maputi ang balat, at parang walang sa gawaing bahay. Pero dahil napatunayan naman ito iyon, eto na rin ang kanyang piniling i-hire. Well, I think I made a good decision. Sabi pa niya. At dahil hindi naman siya makatulog ay naisipan niyang magtimpla na lamang ng gatas. Pupunta siya ngayon sa kusina. Ngunit hindi pa man siya makapasok sa kusina ay may narinig siyang nag-uusap. Alam niyang si Susan iyon at ang kanilang driver. Alam mo ba kanina, parang kakaiba ang tingin ni Sir Warren dun sa huling aplikante. At isa pa, ako sana yung magtutour sa na-hire na yun. Pero si Sir mismo ang nagsabing magtutour sa kanya. Sa tingin ko talaga, gusto ni Sir Warren yung babaeng yun. Kwento nito. Noong unang narinig niya ito ay nakakunot ang kanyang noo, pero sa mga huli nitong sinabi ay bigla na lamang siyang napangiti na hindi naman niya ginusto. Ano bang pangalan ng babaeng yun? Tanong ni Denso. Joyce. Tama, si Joyce. Joyce ang pangalan ng babaeng yun. Pero alam mo ba, para talaga siyang hindi nag-a-apply bilang maid. Ang ganda-ganda niya. Si Susan na rin ang nagsabi na para talaga itong hindi isang maid. Alam mo, may naisip ako, Susan. What if iibig si Sir kay Joyce, ano? Mahinang natawa si Susan sa sinabi niyo ni Denso. Mismong si Warren ay muntik nang tumawa ng malakas. Mabuti na lang talaga at napigilan pa niya. Inilayo na lamang ni Warren ang kanyang sarili sa nag-uusap. Kahit gusto pa man niyang marinig ang pag-uusap ng dalawa, ay mas pinili niyang huwag na. Tumungo na lamang siya sa kusina. Nang makapagtimpla siya ay muli na namang sumagi sa kanyang isipan si Joyce. Joyce, sino ka ba? At bakit ako nagkakaganito sa'yo? Naguguluhan na sabi niya, sabay inom ng kanyang kape. Walang ibang nagawa si Joyce kundi ang ipilit ang kanyang sarili na magtrabaho. Dahil sa nangyari sa kanya. Kung hindi lang ako pinagtabuyan ng mga magulang ko, sana mas ine-enjoy ko ang pagbabakasyon kong ito. Grabe nga naman sina tito at tita sa'yo, no? Lahat ng pwede mong pagpuna ng allowance, kinuha talaga nila. Sang-ayon pa ni Sabi. Bumangon si Joyce sa kanyang kama. Ang sakit pa sa likod ng kama ko, Sabi. Biro niya pa dito. Hinagisa naman siya ni Sabi ng unan. Wow ha, kung makasabi ka niyan, para ka namang kung sinong prinsesa dito. Giit pa nito, natawa na lamang si Joyce. Pero alam mo ba kanina, ang gwapo ng magiging amo ko. Kaya nga siguro mas gugustuhin ko na lang na ganito muna ang estado ng buhay ko ngayon. At saka, alam mo, parang gusto niya rin ako. At napakayami pa ni Warren. Tumitig lamang si Sabi sa kanya. Talaga? Mag-apply din kaya ako dun bukas? Ito naman ang hinagisan ngayon ni Joyce ng unan. Huwag ka nga, kakayanin ko tong mag-isa. Isa pa, sa tingin ko rin, ginawa ito ng mga magulang ko para magtinuwa ko. Saad pa niya. Dahil sa sinabi niyang yon, ay pumalakpak ng malakas si Sabi. Kumunot naman ang kanyang noo. Mabuti naman at naisip mo yan.
Sino ba naman kasing magulang ang hindi gumawa ng ganito sa isang anak na parang nasa kalye kung umasta? At saka ang dami mong kabalastugan na ginawa, no? Daig mo pa yung astig na lalaki. Sabi pa nito. Napairap na lamang siya sa pinagsasasabi nito. Pero, in fairness, ramdam ko pa rin naman na mahal ako ng mga magulang ko. Sabi pa niyang nakatingin sa kisame. At bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Sabi sa kanya at humiga na rin ito. Nandito pa ako sa inyo. Sa tingin mo ba kung talagang pinapalayas na nila ako, ay dito lang ako? Baka nga, binabayaran ka rin nila para bantayan ako. Wika niya pa. Sinipa siya ni Sabi ng malakas sa bewang, kaya't napaigik siya. Hindi kailanman ako tatanggap ng suhol galing sa mga magulang mo, no? Puwisit ka talaga. Inis na sabi nito. Tumahimik na lamang si Joyce. Gusto pa niyang kulitin ang kanyang kaibigan pero alam niyang pagod na rin ito galing sa trabaho nito. Nagpa-part-time kasi ito sa isang restaurant para sa dagdag gastusin kuno nito sa pagpapaaral sa kanyang sarili. Maagang nagising si Warren dahil gusto niyang tingnan ang bago niyang mga na-hire na mga tauhan sa kanyang bahay. O baka gusto mo lang namang makita ng ganito kaaga si Joyce? Giit ng kanyang sariling isipan. Magandang umaga po, sir. Saad pa ni Susan sa kanya. Tumango lamang naman siya rito. Nagsimula na rin itong maglinis sa mga antik na mga vase. Pero sa kadahilan ng hindi niya maintindihan, ay inikot niya ang kanyang paningin sa buong salas. Hindi niya nakita si Joyce. Si Joyce po ba ang hinahanap ninyo, sir? Tanong ni Susan na parang may ibig sabihin pa. Hindi naman. Gusto ko lang makita ang iba pang mga trabahante. Tiningnan niya si Susan na may kakaibang ngiti. Pero nawala rin iyon dahil sa kanyang pagtitig sa kanya. Saglit lamang ang lumipas ay naramdaman niya ang presensya ni Joyce. Hindi niya alam kung paano pero napatayo siya sa kanyang kinauupuan. Tiningnan niya si Joyce. Kamusta? Ang unang araw ng paglilinis mo? Tanong niya dito. Pinakatitigan din niya ang suot nitong uniforme. Lihim na nasiyahan si Warren dahil sa bagay na bagay kay Joyce ang suot nito. Hindi man lang nabawasan ang kagandahan nitong taglay. Ayos lang naman po ako, Sir Warren. Tugon nito sa kanya. Warren! Giit niya sa pangalan nito. Napayuko na lamang si Joyce. Maglilinis na lang po muna ako, Warren. Sabi na lamang nito. Warren, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganito sa ibang trabahador mo. Giit pa ng kanyang isipan. Umupo na lamang siya at muling binasa ang magazine na binili niya online. Pero hindi niya ma-focus ang sarili dahil nasa malapit lamang si Joyce. Panayang nakaw niya ng tingin dito. Subalit nang muntik nang tumingin sa kanya si Joyce, ay kaagad niyang itinaas ng masyado ang kanyang magazine. Warren, kuha nito sa atensyon niya. Ibinaba niya ang kanyang binabasa. Bakit, Joyce? Tanong niya. May mga iilang das na nandyan sa ilalim niyo. Pwede ka bang umalis na muna dyan? Giit naman ito. Agad naman siyang naalerto. Sure. Tugon niya. Lihim na lamang siyang napangiti. Kasi yung ibang maid niya ay hindi naman talaga ginagawa ang bagay na to. Hinihintay ng mga ito kung kailan siya aalis sa pwesto bago ito maglinis. Salamat. Saad pa nito. Lumipat siya sa ibang upuan. Ganoon pa rin ang kanyang ginawa. Malay ba niya na sa kaunting galaw lang nito ay mahuhumaling siya. He even wondered kung single ba itong si Joyce. Marami nang nalinis si Joyce sa salas na yon. Kung kanina ay kaunti lang ang nalinis ni Susan, ngayon ay mas kita ang mga alikabok. Ang galing din naman pala. Namamanghang sabi niya sa kanyang isip. Joyce? Kuha niya sa atensyon nito. Bakit po? Huminto naman ito at naguguluhan na tumingin sa kanya. May tanong sana ako. Okay lang din naman kung hindi mo sagutin. At sana wag kang magagalit. Litanya ni Warren. Simpleng ngumiti si Joyce nang maayos itong humarap sa kanya. Ayos lang po yan sa akin. Ano po ba yung katanungan niyo? Nagdadalawang isip si Warren. May boyfriend ka na ba ngayon? Tanong niya.
Naipikit ni Warren ng kaunti ang kanyang mga mata. Ngumiti lamang din naman si Joyce nang tanungin niya ito. Wala po akong boyfriend. Pinagbawalan pa po ako ng aking mga magulang sa bagay na yan. Deretsahang tanong nito. Malay ba ni Warren kung bakit na lamang bigla ay tumayo siya? Iniwan niyang walang pasabi si Joyce na alam niyang sinusundan naman siya ng tingin. Dumiretso na lamang siya sa kanyang kwarto. Ay, ano ba? Sana hindi ko na lang siya tinanong. Habang nakaupo siya sa kanyang study chair, ay gumugulo sa kanyang isipan ang naging sagot ni Joyce sa tanong niya. Para bang nadismaya siya kahit wala naman talaga siyang balak na maging girlfriend ito. Kinagabihan ay umalis na si Joyce. Hindi kasi siya stay-in. Ayaw din niyang mag-stay-in at ilan pa ang mga trabahador niya. Joyce, kahit sa ganitong kaunting oras na nakilala kita, bakit palagi kang gumugulo sa isip ko? Sabi niya sa kanyang sarili habang nakapikit at pinilit na makatulog. Bukas na bukas, hindi na ako lalapit sa iyo. Aniya sa kanyang isip. Tumayo siya para pumunta sa kusina para pagtimplahan ng sarili niya. Nang malapit na siya sa kusina ay may narinig naman siyang nag-uusap doon. Ano ba yan? Wala ka bang ibang chismis? Tanong ni Denso kay Susan. Wala nang iba. Tungkol lang talaga kay Joyce. Depensa naman ito. Hay nako, o siya sige. Ano na naman ang tungkol sa kanya? Naiinis na tanong ni Denso. Ito na nga. Alam mo ba kanina, bago siya pumasok sa gate ng bahay ni Sir Warren, may naghatid sa kanya na magandang kotse. At alam mo, may maganda at mamahaling cellphone itong si Joyce. Napaisip na lang si Warren kung ano ang ipinupunto ni Susan. Ano naman kung ganun nga? Si Denso naman ay parang naiirita lang. Tumawa ng mahina si Susan na akala mo naman ay isang biro lamang iyon. Di ba nga, sabi niya, galing lang siya sa isang mahirap na pamilya. Sabi pa nga niya, naghihirap at naghihirap na talaga sila. Pero tingnan mo, may cellphone na pangmayaman at may naghahatid na kotse. Baka spy siya o baka nagpapanggap lang siya bilang maid. Naku, kailangan natin mag-ingat sa kanya. Uso pa naman ang mga spy ngayon. Muntik nang mabulunan si Warren sa mga akusa ni Susan kahit wala naman siyang kinakain. Pero napaisip din siya sa mga sinabi nito. Kahit na ayaw naman niyang isipin na nag-aakusa siya ng tao. Tumuloy na lamang si Warren sa kusina para ipagtimpla ang kanyang sariling gatas. Bagaman kahit na anong pilit niyang hindi isipin si Joyce, ay para lamang itong laman sa kanyang ulo. Nako Warren, ano ba kasi ang nagustuhan mo kay Joyce? Naiinis niyang saad sa kanyang sarili. Maagang dumating si Joyce sa bahay ng kanyang amo. Kahit ayaw niyang sumakay sa tricycle ay wala siyang ibang magawa. Noong unang araw niya sa trabaho ay inihatid pa siya ni Sabi. Pero hanggang doon lang yon. Baka nagtataka na rin ang mga tao. Magandang umaga po. Bati niya kay Susan na umaga pa lang ay naglilinis na sa hardin. Magandang umaga din, ganda. Sa room ka pala ni Sir ngayon maglilinis. Yun ang ibinilin niya. Imporma nito sa kanya. Napahinto siya sa sinabi nito. Ayaw naman kasi niyang puntahan ang kwarto nito kasi mula kahapon ay parang nag-iba kay Warren. At sa tuwing nandyan ito, nahihiya siya at hindi siya makapag-focus sa kanyang gagawin. No choice na ba ako? Paninigurado niya kay Susan. Tumango lamang ito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Nagmamadali na lamang siyang pumunta sa headquarters para magbihis. Good morning, ganda! Bati ni Denso sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay na tawagin siyang ganda ng mga ito. Hindi rin naman niya inisip na maganda siya. Nagkukusa na lamang ang mga itong magsabi sa kanya. Bumati din siya kay Denso at nagmamadaling nagsuot ng uniforme niya. Saan nga yung room ni Sir Warren, Denso? Tanong niya dito. Kita niya ang kakaibang ngiti pero hindi yun big deal sa kanya. Sa kaliwang bahagi. Dumaan ka muna sa sala at kung makita mo ang kusina, sa kaliwa nun. Imporma nito. Nagpasalamat siya dito bago siya umalis at tumungo na siya sa kwarto ni Warren. Pagkarating niya sa pintuan ay kumatok siya. Sino yan? Pasigaw na tanong ni Warren mula sa loob.
Nang marinig niya ang boses nito, ay tila ba nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sanay naman na talaga siya sa mga ganitong klaseng lalaki na katulad ni Warren. Si Joyce ito, Warren. Tugon niya. Hindi na ito nagsalita pa. Saglit lamang din ay agad na bumukas ang pinto. Bakit? Ngumiti muna siya at bumati dito. Magandang umaga pala. Ang sabi sa akin ni Susan, dito daw ako maglilinis sa kwarto mo ngayon. Imporma naman niya. Napatitig sa kanya ng matagal si Warren na parang mali ang sinasabi niya. Kumunot din ang noo nito. Sinabi niya ba talaga yun? Si Susan talaga oh. Sabi pa niya na parang hindi naman ito nagpapalinis ng kwarto. Napatikim siya at tiningnan ng kaunti ang kwarto nito. Malinis nga naman ang loob. Hindi ka ba magpapalinis ng kwarto ngayon, Warren? Paninigurado niya. Iyon kasi ang nadama niya sa ekspresyon ng mukha nito. Nagkamot pa sa batok si Warren bago ito parang hindi naman mapalagay. Magpapalinis naman. Hindi lang ako sanay na ibang maid ang naglilinis ng kwarto ko. Kadalasan kasi talaga si Susan yun. Nanlaki naman ang kanyang mga mata at napaisip siya kung anong ibig sabihin na gawin ni Susan sa kanya. So tatawagan ko na lang po ba si Susan? Pag-aatubili naman niya. Saglit lang ay binuksan ni Warren ang tuluyan ng pintuan. No, ikaw na lang talaga ang maglilinis nito. Total, ikaw lang naman ang nandito ngayon, hindi ba? Tumango na lamang din siya. Kinuha na niya kaagad ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Pero bago pa man siya makapagsimula, ay muling nagsalita si Warren. Don't clean my closet, bed and comfort room. Those are just my private things. Imporma naman ito. Kahit naman ako, Warren. Giit niya sa kanyang isipan. Tumango na lamang siya bilang sagot kay Warren. Sinimulan na nga niya ang paglilinis. Sa isang oras pa lamang niyang paglilinis ay huminto siya. Nasa sofa ngayon si Warren na alam niyang nakatingin sa kanya kahit nagbabasa ito ng isang magazine. Hindi tuloy siya makapag-focus sa paglilinis. Nang mapunta siya sa isang bahagi habang winawalis ni Joyce ang sahig, ay may nakita siyang isang litrato. Wawalisin niya sana ito pero naintriga siya sa nakita niyang tao. Si Warren at isang maputing babae na marikit ang mga mata. She looks like a Japanese girl. Bagaman nang titigan niya ito, para bang may kung anong pagkadismaya ang kanyang naramdaman. Warren? Pagsasalita pa niya. Lumingon siya sa direksyon ni Warren. Agad ding tumingin sa kanya ang lalaki. Why? Taka nitong tanong. Ipinakita niya ang napulot na litrato. Ngunit hindi pa man niya masabi ang dapat niyang masabi, ay nagmadaling pumunta sa kanyang direksyon si Warren na para bang ang hawak niya ay isang malaking controversial. Akin na yan. Marahas ang boses nito na ikinagulat naman ni Joyce. Hinablot din naman iyon ni Warren mula sa kamay niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganoon si Warren. Galit ba siya sa akin ngayon? Pero bakit sa isang litrato na hindi naman niya naitago ng maayos? Iyon ang nasa kanyang isipan. I'm so sorry, Warren. Paghingi niya agad ng paumanhin kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Inilagay ni Warren ang litrato na ito sa wallet niya. Nang muli itong tumingin sa kanya ay para bang gusto niya itong kainin ng buhay. Pwede ba? Umalis ka na lang muna dito. Request nito. Dahil damang-dama ni Joyce ang galit ni Warren ay hindi na siya nagsalita. Nagmadali siyang umalis, dala ang mga kagamitan niya. Isang linggo na ang lumipas at isang linggo na ring iniiwasan ni Joyce si Warren. Bagaman kahit ganoon ay maganda pa rin naman ang takbo ng pagtatrabaho ni Joyce. Ngunit hindi talaga maiwasan ni Warren ang mag-alala siya sa kalagayan nito. Ayaw na ayaw din kasi niya na may isang taong nagagalit sa kanya. Kasalanan mo rin naman kasi, Warren. Nag-overreact ka sa isang litrato na wala namang alam dun si Joyce. Naiinis niyang sabi sa kanyang isipan. Hapon na ngayon at nasa tabi ng pool si Warren. May whiskey siyang iniinom para kahit paano ay mapanatag siya. Sir? Agad siyang lumingon sa kanyang likuran. Bakit, Susan? Ta kanyang tanong habang nahihilo pa rin siya.
May sasabihin lang po sana ako, pero sana po ay hindi kayo magalit. Muling sabi nito. Kumunot naman ang kanyang noo nang marinig niya yon. Sabihin mo na ng diretso. Saad niya, inilagay niya sa maliit at mataas na lamesa ang kanyang baso. Si Joyce po. Nabasag niya po yung pinakamahal mong flower vase, yung bigay ng mama ninyo. Saad pa nito, na agad namang yumuko. Mas lalong nalukot ang noo ni Warren, para ding may tumunog na bell sa kanyang tenga. Ano? Hindi makapaniwala niyang saad. Hindi na nagsalita si Susan. Pumunta siya sa salas at doon nga ay nakita niya si Joyce na nakatayo habang nakatingin sa isang basag na flower vase. May flower vase! Sigaw niya na parang yun ang katapusan ng lahat. Joyce, bakit mo binasag to? Alam mo ba kung gaano to kamahal? Bigay pa to ng mga magulang ko. Alam kong wala kang ipangbabayad dito kasi mahirap ka lang. You can't pay me at 10 million! Sigaw ni Joyce. Galit na galit si Warren. Hindi niya akalain na sa isang kagaya lamang ni Joyce ay mababasag ang kanyang pinakaiingatang flower vase. Nako, hindi ko sinasadya, Warren. Hindi ko binasag yan. May dumaan kasing pusa. Depensa ni Joyce na ngayon ay umiiyak na, pero parang walang pumapasok na paghingi ng tawad sa kanyang tenga. Babayaran ko na lang yan, Warren. Pwede bang i-deduct mo na lang ang lahat ng sweldo ko? O kung gusto mo, magtatrabaho ako sa'yo nang walang bayad para mabayaran ko yan. Muling pagsasalita naman ito. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang saktan si Joyce pero hindi naman yun po pwede. Ang mahal nito, Joyce! Binili to ni Mama sa Egypt. Galing ito sa isang royal na pamilya. Mahal yan. Muling pagsasalita pa niya. Napayuko na lamang si Joyce. Hindi ko talaga alam kung paano ko yan mababayaran. Gawin mo na lang akong alipin, Warren. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Wika pa nito. Nanlaki ang mga mata ni Warren sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalain na masasabi din niya ito. Alipin na kita, Joyce. Isa kang maid, hindi ba? Sabi niya sa marahas na boses. Walang umiimik sa kanilang dalawa. Nasa salas sila ngayon. At sa ganitong may mga nagkakasala sa bahay na ito, walang makikipag-asisyo dahil ayaw ni Warren ng ganon. Bilang kabayaran ng pagkabasag mo, ay sa kwarto kita matutulog. Ikaw din ang nagsabi na gagawin mong lahat, di ba? Para lang mabayaran mo ang mamahaling flower vase na nabasag na yan. Nang sabihin niya yon ay agad na tumitig sa kanya ang dalaga. Warren? Banggit nito sa pangalan niya. Alam na ni Joyce kung ano ang iniisip ni Warren sa mga oras na yon. Walang awa ang namamayani sa katawan ni Warren ngayon. Galit siya kay Joyce. Iniwan din niya ito na para bang isang basang sisiw. Nang makalabas ng bahay si Warren ay sumakay na kaagad siya sa kanyang kotse. Pupunta siya ngayon sa bar para uminom. Hindi niya talaga matanggap ang nangyari at gusto niyang maawa kay Joyce pero nasabi na niya ang dapat niyang masabi. Nasa kama ni Sabi si Joyce. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa pangyayari. Bakit ka naman kasi hindi nag-iingat? Tanong ni Sabi na ngayon ay hindi rin alam kung ano ang gagawin. Hindi ko naman kasi talaga sinasadya na mabasag yun eh. Depensa pa rin niya. Pero kahit na ano ang gawin niya, sinadya man o hindi, galit pa rin si Warren sa kanya. Inisip din niya kung tatakbuhan na lamang niya ang nangyari. Wala ka nang magagawa ngayon. Malungkot na sabi ni Sabi. Parehas lamang silang nakatingin sa kisame, para bang hinintay na lamang nilang gumuho ng kusa ang kanilang mga mundo. Kung takbuhan ko na lamang kaya si Warren. Naisa boses na lamang niya ang kanyang pinaplano. Napatayo si Sabi. Hoy, mas lalo ka lang magkakaproblema niyan. Sa kwento mo pa nga, parang galit na galit ito. At saka ko na mayaman din si Warren. Depensa nito, mas lalo lamang siyang nalungkot. Ang totoo niya na hindi niya sinabi kay Sabi na mamayang gabi, doon siya matutulog sa bahay nito. At katabi pa si Warren. Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-empake ka na at pumunta ka na sa bahay nito. May awa din sa iyo ang Diyos, huwag kang mag-alala. Payo ni Sabi sa kanya.
Hindi na napigilan ni Joyce ang kanyang mga luha. Kinuha na lamang niya ang iba pang mga gamit at nang matapos din ay pumunta na siya sa bahay nito. "Doon na muna ako pansamantala, Sab," saad niya. Tumango na lamang sa kanya si Sabi. Ngunit nang nasa labas na siya ng bahay ni Sabi ay hindi siya tumungo sa bahay ni Warren. Pumunta na muna siya sa isang bar. "Parang hindi ko yata kayang makita ang mangyayari kasama si Warren sa isang kwarto. Tiyak ako na hindi lang pagtabi sa kanyang kabayaran nun," saad niya sa kanyang sarili. Iniwan niya sa labas ang kanyang mga gamit. Ayos lang naman yon dahil may mga guards naman. Naglasing nang naglasing si Joyce. Upang kapag may nangyari sa kanilang dalawa ni Warren ay hindi niya maalala yon. Hating gabi na nang makauwi si Warren. Hilong-hilo na siya at gusto na niya kaagad na makatulog. "Sir, ihahatid na kita sa kwarto niyo." Pagkuha ng atensyon ni Denso sa kanya. Huminto siya kahit nahihilo at parang hindi na niya alam kung ano ang gagawin. "Wag na, Denso. Kaya ko na ang sarili ko." Depensa naman niya. Hindi lang din lumapit sa kanya si Denso pero alam niyang nakabantay lamang ito sakaling matumba siya. "Joyce!" Sigaw niya habang nasa sala siya. Hindi niya alam kung bakit na lamang niya isinigaw ang pangalan nito. Inalis niya ang kanyang suot na sapatos. "I'm so sorry, Joyce. Hindi ko sinasadya na mapagalitan ka na parang bukas ay hindi ka na mabubuhay." Muling pagsasalita niya. Sandali pang lumipas ay nakita niya si Susan na papalapit. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong nito. "Masamang tao ba ako, Susan?" Tanong niya na nakayuko, para kasing mabigat ang kanyang ulo. "Hindi ka naman po masamang tao, sir. Saka ayos lang na magalit ka minsan, para na rin hindi mo makimkim ang ganoong emosyon." Tumawa nang wala sa oras si Warren. "Huwag kang lumapit sa akin, Susan. Matutulog na ako." Saad pa niya. Tiningnan lamang siya nito at tumungo na siya sa kanyang kwarto. Nang nasa kwarto na siya ay nakabukas na pala ito, kaya kahit nahihilo siya ay alam niyang may pumasok sa kwarto niya. "Kung sino ka mang pumasok ng kwarto ko." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil sa kanyang pagpasok din ay isang katawan ng babae ang kanyang naratnan. Gusto niyang umurong. Pero sa kanyang nakita, naawa siya sa kalagayan nito. "Joyce," tawag niya dito. Hindi man lamang ito sumasagot. Naghubad ng pantalon si Warren at ng kanyang polo. Ganito siya kapag nalalasing siya. "Joyce, I'm so sorry sa ginawa ko kanina. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko na magalit dahil sobrang importante sa akin ang bagay na yun. Pero napag-isip-isip ko, wala rin palang mas mahalaga kundi ang koneksyon ko sa isang tao. Ayaw kong may galit sa akin." Mahabang pagsasalita pa niya. Hindi niya alam kung naririnig pa siya nito. Nang tuluyan na niyang nahubad ang kanyang mga damit, ay pumunta na siya sa kama. Nilagyan niya ng isang mahabang unan sa pagitan ng kanilang mga katawan. Kinabukasan ay malakas na napasigaw si Joyce nang makita niya ang kanyang sarili na nakatabi sa isang lalaki na walang saplot. Napasigaw siya. Nang dumilat si Warren ay doon niya naalala na nalasing pala siya at kusa siyang pumunta sa kwarto nito. "Joyce?" Takang tanong ni Warren. "Bakit ka nandito sa kwarto ko?" Tanong ulit ni Warren sa kanya. "Warren, may nangyari ba sa ating dalawa?" Tanong naman ito. Tiningnan muna ni Warren ang kanyang sarili. Wala siyang maalala noong gabing iyon. Lasing na lasing siya, ngunit isang patunay ang walang saplot niyang katawan, ang kaguluhang namayani sa kanilang dalawa. "Wala akong maalala, Joyce." Totoong sabi niya. "Lasing na lasing ako kagabi." Pagpapatuloy niya at tumayo naman si Joyce. Nang maalala niyang naghuhubad pala siya kapag lasing ay agad niyang kinuha ang isang makapal na kumot para itago ang kanyang katawan. "Wala rin akong maalala eh. Pero di ba sabi mo kahapon, gabi-gabi mo na akong itatabi? Dito? Bilang kabayaran?" Tanong naman ito. Lumayo ng kaunti si Joyce. Yumuko naman si Warren. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mag-isip ng idadahilan. Isang linggo na ang lumipas at naging ganoon ang kanilang sitwasyon.
At imbes na magalit si Joyce sa kabayaran, ay mas naging masaya pa siya dahil alam niyang gusto rin naman niya na makatabi si Warren. Isang gabi lang naman na may nangyari sa kanilang dalawa. Joyce, hindi ka ba galit sa amo mo? Tanong ni Sabi. Sumagot siya naman kaagad. Gusto kong magalit sa kanya pero alam mo, kahit gustuhin ko man, hindi ko naman magawa. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Hindi naman siguro ako tanga, no? Isang linggo na rin kaming parating magkatabi at sa dami ng araw na lumilipas, mas natagpuan ko ang kasiyahan kay Warren. Gusto ko pa ngang may mangyari ulit sa amin eh. Tugon niya. Pareha silang nakaupo sa isang mahabang sofa. Day off ngayon ni Joyce dahil linggo. Ang gulo naman kasi ng setup niyo. Nasisiyahan ka pa bilang kabayaran yung pagkababae mo? Hindi mo ba man lang inisip na isa yung trafficking? Naguguluhan na saad ni Sabi sa kanya. Uminom na lamang ng juice si Joyce bago ito sumagot. Noong una, hindi ko naman ginusto. Napag-usapan na rin namin ni Warren ang lahat ng ito. Both parties agreed. Walang trafficking na nangyayari. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Hindi naman pala masamang tao si Warren. Sabi niya para depensahan ang kanyang sarili at si Warren. Naguguluhan pa rin ako sa inyo, Joyce. Muling pagsasalita nito. Bumuntong hininga naman siya. Di ba naikwento ko na sa iyo ang bagay na nakita ko sa litrato? It was me and him, Sabi. Hindi ko lang alam kung naaalala pa niya ako sa litratong yun. O baka nga, nagpe-pretend lang siya. At noong bata pa naman kami, magkapit-bahay kami. Alam mo bang crush ko na siya matagal na? Kaya isang tadhana ang magtagpo kami ngayon. Isang tadhana na may nangyari sa amin at kung ano man itong naging setup namin. Mahabang paliwanag niya. Nasanay si Warren na naging setup nilang dalawa ni Joyce. Little did he know na ganoon lamang kabilis ang lahat. Pero bawat araw na lumilipas ay parang may kulang. Parang may tinatago si Joyce sa kanya at para bang hindi totoo ang ipinapakita nito. Joyce. Tawag niya nang matapos na itong maglinis. Bakit na naman, Warren? Taka nitong tanong. Ayaw mo ba talagang huminto sa pagtatrabaho? Kasi, hindi mo naman na kailangan. It is okay with me na nandito ka lang sa bahay. Imporma naman niya. Huminto naman si Joyce sa paglilinis. No need naman na. Hindi naman kasi big deal sa akin ito. Nakatulong na rin naman ako sa'yo. Bumuntong hininga na lamang siya. Sa loob ng isang buwan ay maraming nagbago sa kanilang dalawa. Naging kakaiba ang kanilang ugnayan. Ang alam lang nila ay masaya sila. And that because of the night they think na may nangyari nga sa kanila. Kung hanggang ngayon ay nababother ka pa rin sa naging setup natin ito, wala namang tayong ginawang masama because we are just making a sweet thing. Pagsasalita nito. Umupo naman ito sa tabi niya at muling nagsalita. Hindi ko nga lubos maisip na isang buwan na palang lumipas at hahantong pala tayo sa ganito. In the first place, it was really awkward. Pero alam naman nating ganitong klaseng ugnayan lang ang meron tayo, hindi ba? Wala naman tayong inaasahan sa isa't isa, hindi ba? Tanong nito sa huli. Hindi nakasagot si Warren. Hindi niya alam kung paanong sasabihin kay Joyce ang totoo. He had been proving himself na hindi niya gusto si Joyce. Pero bawat araw na lumilipas ay nagpapatunay lang na gustong gusto niya ang maid niya. Hinawakan ni Warren ang kamay ni Joyce. Joyce, magagalit ka ba kung sasabihin ko sa iyong may gusto ako sa iyo? It looks like it was not a question. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Joyce. Ngumiti rin ito ng simple. Kung gusto mo lang ang isang tao, wala namang masama doon. It is because you are showing affection. Paliwanag nito. Inihiwalay niya ang kamay niya sa kamay nito. Tumayo siya at lumingon ulit kay Joyce. I really don't know. Ang bilis ng panahon. Nasabi niya na lang. Mismong siya ay naguguluhan sa kanyang sinasabi bagaman ay sumunod pala sa kanya si Joyce. Hinawakan din siya nito sa braso nito. Yung litrato na napulot ko sa kwarto mo, sino ba yung babaeng yun? Dahil sa tanong na yun ni Joyce ay nanginig ang kanyang mga tuhod.
Sa tuwing may mga taong bumabanggit tungkol sa kanyang childhood friend, ay hindi niya maiwasan ng magalit. You don't have to know her. Tanging naisagot niya. Iniwasan niyang maglabas ng galit kay Joyce. Ayaw niyang mag-away ulit silang dalawa. Ngunit humigpit ang pagkakahawak ni Joyce sa braso niya. Paano kung ako yun, Warren? Ako yung batang babae na kasama mo sa litratong yun. Hindi ko nga alam kung bakit hindi mo ako naaalala. O baka talagang kinalimutan mo na lang ako. Malungkot na saad nito. Dahil sa revelasyong iyon ay lumingon siya kay Joyce nang nakakunot ang noo. All this time? Alam mong ikaw yun, Joyce? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niyang marahas ang kanyang boses. Yumuko naman si Joyce. Kasi ayoko pang madagdagan ng mga galit mo sa akin. Kitang-kita ko ang galit mo, Warren. Alam ko na malaki ang kasalanan ko pero sana mapatawad mo ko. Paghingi naman ito ng kapatawaran. I am speechless, Joyce. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Saad niya. Mabilis siyang umalis nang walang paalam kay Joyce. Sumapit ang gabi at malapit ng mag-alas 10 ng gabi ay hindi pa rin makatulog ng maayos si Warren. Buong araw din siyang hindi lumalabas ng kanyang kwarto kasi ayaw niyang makita ang pagmumuka ni Joyce. Ano na naman ba itong nangyayari sa akin? Naguguluhan niyang saad sa kanyang sarili. Ang dami nang nangyaring hindi ko man lang agad maintindihan. Simula nang dumating ka sa buhay ko, Joyce, para bang muli na namang bumalik ang hapdi sa puso ko. Sandali lang ay kinuha niya ang kanyang wallet na nakalagay sa closet. Kinuha niya ang litrato na sinabi ni Joyce. Nang makuha na niya ito, agad niyang kinatititigan ang mukha ng batang si Joyce. Napakalaki naman pala ng pinagbago mo. Hindi ko man lang napansin yun, na ikaw na pala yung maid ko. Warren, kausap mo ba ako? Let us talk about all these things. Yun ang wika na nasa labas ng pintuan niya. Pero naisip din niya na kapag mag-uusap sila tungkol dito, magiging maliwanag naman ang lahat. Kung gusto mo, doon tayo sa poolside mag-usap, Joyce. You can go first. Imporma naman niya dito. Bumuntong hininga na muna si Warren. Nagbihis na muna siya at tiningnan niya ulit ang litratong hawak niya. Nang nasa poolside na siya, naratnan niya si Joyce na naka-uniforme na ito. Nakaupo ito sa gilid ng swimming pool habang nakababad ang mga paa. Joyce, sambit niya. Tumabi siya dito at ganoon din ang kanyang mga paa na nakababad din. Magandang gabi, Joyce. Pagsasalita niya ulit. Lumingon sa kanya si Joyce na may lungkot sa kanyang muka. Hindi ako makatulog sa dahilang matagal na kitang sinaktan. About the girl I was once before. Kwento nito. Hindi siya nagsalita. Gusto niyang agad niyang marinig ang side nito tungkol sa nangyari noon. Matagal na palang lumipas, ano? The girl you've known before was so fragile. Ayoko rin naman na may mangyari na maiwan kita dito sa Pilipinas kasi best friend kita. Warren, wala akong nagawa nung mga panahong yun. Gusto akong papag-aralin ni Lola sa Japan. Si Lola lang ang pag-asa ko noon na makapag-aral ako sa isang mabuting eskwelahan. Tumikhim naman si Warren. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin ang totoong rason. You left me hanging. Tanging nasabi niya. Sandali pa ay hinawakan ni Joyce ang kanyang kamay. Pinagtiklo nito iyon. Hindi ko sinabi kasi ayoko na mas masaktan kita. And I was so wrong doing that. Mas nasaktan pala kita, Warren. Depensa naman ito. Lumipas na lang ang mahabang minuto ay hindi na nga nagsalita si Joyce. Parehas na lamang silang napatitig sa tubig sa imahe nilang dalawa. Saglit lamang din ay nagsalita na siya. So, is this our second chance? Tanong niya. Wala akong ibang sasabihin. Ang tanging nasabi ni Joyce. Nagtinginan na lamang sila sa isa't isa. At sa mga oras na yon, ang tanging nasa loob ng isipan ni Warren ay ang maramdaman niya ang mga labi ni Joyce. Naipikit ni Joyce ang kanyang mga mata. Inilapit ni Warren ang kanyang muka at ipinikit din ang mga mata niya. Isang buwan na ang lumipas at bawat araw ay napatutunayan nila sa isa't isa na may natatagong pag-ibig sa kanilang dalawa.
Sa loob din ng isang buwan, naging sweet sila sa isa't isa. Mas maliwanag na sa kanila ang relasyong meron sila. Ikaw na talaga, Joyce! Masayang sambit ni Susan. Lume-level up ka talaga. Hindi ka na ba magme-maid dito? Tanong naman agad nito. Ngumiti si Joyce. Sinabi ko kay Warren na magme-maid pa rin ako. Pero sabi naman niya, hindi raw ako pwedeng mapagod ng mapagod eh. Kwento naman niya. Nagtingin na naman sina Denso at Susan. Tingnan mo na, tama nga ako eh. May gusto talaga sa'yo si Sir Warren. Noon pa man na nag-a-apply ka lang. At saka, simula nung nag-maid ka dito, nagbago din ang ugali ni Sir. Dati kasi yung masungit at walang pakialam sa amin. Huwag mong sabihin sa kanya yun ha. Pagdadaldal ni Susan sa kanya. Hindi na lamang siya nagsalita. Naglinis na lamang siya sa kusina. Habang busy sila sa paglilinis ay nagulat sila sa pagdating ni Warren. Napatingin si Joyce kay Susan at Denso. Sabay din silang tatlo na napatingin kay Warren. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Takang tanong nito. Kanina ka pa ba dyan? Tanong naman agad ni Joyce sa kanya. Baka kasi narinig na nito ang dapat na hindi marinig. Kadarating ko lang naman galing sa market. Bakit naman? Tanong nito ulit sa kanila. Tumawa na lamang ng mahina si Joyce. Wala naman. Para sa akin ba yung bulaklak na yan? Tanong niya. Agad na tiningnan ni Warren ang hawak na bulaklak. Tumingin si Warren kay Joyce at malapad na napangiti ito. Oo, para sa'yo to. Sagot ni Warren. Nang mahawakan na ni Joyce ang bulaklak ay napatili si Susan. Mukhang may mga langgam na dito. Makaalis na nga. Iyon ang pagbibiro ni Susan bago nito hinila si Denso para dalhin sa kusina. Naiwan silang dalawa ni Warren. Nang makaalis na rin sina Denso at Susan ay agad siyang dinakma ni Warren ng mapusok na halik. Lumaban din siya at humalik ng humalik. Kinabukasan ay maagang nagising si Joyce. Nasa kusina siya habang nagkakape nang biglang nakatanggap siya ng isang text galing sa kanyang ama. My beautiful daughter, I texted you to let you know that everything is now under control. Napatunayan ni Sabi na hindi ikaw ang dahilan ng malaking gulo na nangyari sa Center Disco. Iyon ang nakasaad sa text message. Nang mabasa niya yon ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na tumili ng mahina. Oh my God! Sigaw niya. Agad niyang kinuha ang kanyang wallet sa kwarto ni Warren. Tulog pa ito kaya't hindi na muna niya ito ginising. Babalik ako mamaya. Pinuntahan niya muna si Sabi. Nang nasa bahay na siya nito, agad siyang pinagbuksan nito ng pintuan. Sabi! Tili niya sa pangalan nito na para bang iyon na ang huling tili niya. Ikaw hindi mo man lang sinabi sa akin na may ginawa ka pala. Ngumisi naman si Sabi ng malapad. Nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Hindi na rin napigilan ni Joyce ang maiyak. Ako pa? Kaya kong gawin ang lahat para lang sa ikakabuti ng best friend ko, no? Giit nito. Huwag ka na ngang umiyak dyan. Pagpapatuloy pa nito, kaya't nagtawanan silang dalawa. At saka tiyak ako na marami ka ring ibabalita sa akin. Sambit nito. Alam niyang tinutukoy nito ang relasyon nila ni Warren. Ikukwento ko ang lahat sa iyo bukas. Pupunta na muna ako sa bahay namin kasi sabi ni Papa, babalik na daw sa normal ang lahat. I'm so happy for you, Joyce. Sambit ni Sabi at muli itong yumakap sa kanya. Hindi naman kasi ito mangyayari kung hindi mo ako tinulungan, hindi ba? Kaya't bilang ganti ko, ititrip kita sa Hong Kong. Asahan mo yan. Promise niya dito. Nang maayos na siyang makapagpaalam kay Sabi ay nagmadali na siyang umalis ng bahay nito. Sumakay na muna siya sa taxi. Nasa taxi pa naman siya ay panay ang tingin niya sa kanyang cellphone kasi bumabalik na ang pagka-freeze ng mga bank accounts niya. Thank you Lord! Tanging nasabi niya. Ilang mahabang minuto lamang ang lumipas ay nasa bahay na siya. Pagbaba niya agad sa taxi ay kinatitigan niya ang bahay nila. It has been months, wika niya. Pumasok na siya sa loob at sinalubong siya ng kanilang mga maid. Bumati ang mga ito sa kanya at ganoon din siya. Nasa loob ba ng bahay sina Mama at Papa? Tanong niya sa head ng maid. Nasa kusina po sila. Kumain ka po at parang hinihintay ka na po nila. Imporma naman ito.
Napangiti na lamang si Joyce dahil kahit papaano ay namiss din niya ang mga magulang niya. Dumiretso na siya sa kusina. "Ma, Pa!" Bungad niya sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Nakangiti ang mga ito ngayon sa kanya. "It's good to see you, Joyce," sambit ng kanyang mama. "How have you been?" Tanong din kapag kuha nito. Hindi siya sumagot bagkus ay agad siyang lumapit sa mga ito. "Namiss ko po kayong dalawa. At least ngayon, maliwanag na sa amin na wala kang masamang ginawa sa center disco. Halika, umupo ka muna at kumain ka." Tumango naman siya. "Opo," tanging naisagot niya. Nang makaupo na siya ay agad siyang kumain ng marami. Sa iilang buwan na lumipas, tanging mga luto lamang ni Susan ang nakain niya. Masasarap naman ang mga yon pero iba pa rin ang luto ng kanyang papa. Habang kumakain siya ay muling nagsalita ang kanyang papa. "Pero hindi ibig sabihin na alam naming wala kang kinalaman sa nangyaring pagsabog ng center disco at hindi ka pa rin mananagot. At least ngayon hindi ka namin pinapalaya. In one condition, bahay at iilang kilalang relatives lang ang pupuntahan mo. I will give you my command. 24/7 ka naming imomonitor kasi yon yung nararapat." Napatigil si Joyce sa kanyang pagkain. Napatitig na lamang siya sa kanyang ama. "Paano na si Warren ito?" sabi niya sa kanyang sarili. "But Pa, isn't it too much naman? Kaya ko naman pong sarili ko and I promise na hindi ko na gagawin ang mga nagawa ko noon. Everything has been changed. Marami na akong natutunan." Pagpapaliwanag niya bilang pagdepensa. Nagtingin na ng mga magulang niya. "Kung ganun, you are fully on your own. Kung ano man ang gusto mo sa buhay mo, ikaw na ang masusunod. Pero kung may mga bagay kang gagawin na ikakagalit namin, higit pa sa ganito ang mararanasan mo. I will make sure of that." Paliwanag ng papa niya. Ang totoo niya ay takot naman talaga siya sa kanyang papa. Subalit natuto na siya. Naging matino na siya para sa mga ito at para kay Warren. Hindi naman nagdududa si Warren sa karelasyon niyang si Joyce pero sinundan niya ito. Sinundan niya si Joyce hanggang sa makarating ito sa isang napakalaking bahay. Nagulat pa nga siya nang pumasok ito. "Joyce, sa inyo ba to?" Nalilitong tanong niya sa kanyang sarili. Hindi man niya gustong isipin ay parang klaro na rin sa kanya na isang mayaman si Joyce. "Sana ay hindi ka nagsisinungaling sa akin, Joyce." Muling pagsasalita niya. Hanggang sa nakita niya na lumabas ang isang babaeng nakauniforme ay agad siyang lumabas sa kanyang kotse. Nilapitan niya ito. "Magandang araw po. Pwede po bang magtanong sa inyo?" Kuha niya sa atensyon nito. Agad itong natigil sa paglalagay ng basura sa basurahan at napangiti sa kanya. "Magandang umaga rin po, sir." "Yes po, ayos lang po yun." Dito ba nakatira si Joyce Lee Marasigan?" Tanong niya gamit ang buong pangalan ni Joyce. Napatitig sa kanya ang maid. Yes po. Bakit po pala? Gusto niyo po bang tawagin ko po siya?" Nang sabihin iyon ng maid ay agad siyang naalerto. Ayaw niyang malaman ni Joyce na sinundan niya ito. Wag na. Wag mo rin sabihin na nagtanong ako bahay niya ba to? Mayaman pala sila, no? Tanong niya ulit. Tumango lang ang maid na para ding nag-aalinlangan dahil sa ganitong hindi naman siya nito kilala. "Sige po, aalis na ako. Pasensya na kayo sa disturbo." Agad siyang umalis at sumakay ng kanyang kotse. Habang nagmamaneho ay galit na namutawi sa kanyang damdamin. "Bakit nagawa mong magsinungaling sa akin, Joyce? Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayaman ka pala?" Wika niya habang malakas ang kapit sa manibela. Hindi na siya makapaghintay na muling makausap si Joyce. Hanggang sa nasa bahay na siya ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Sa loob ay inihagis niya ang iilang mga babasaging dekorasyon niya. Wala siyang pakialam kung gaano kamahal ang mga yon. Sinakta na naman siya ni Joyce. Napaupo siya sa paanan ng kama at napahilamos siya na tila balisang-balisa. "Ni hindi ko man lang naisip na nagpapanggap ka lang bilang maid. Ang tanga ko lang talaga. Pero hindi ko maintindihan ay kung bakit ginawa yun sa akin ni Joyce." Nalilitong sabi niya
sa kanyang sarili. Muli naman siyang tumayo. Hinanap niya sa kanyang wallet ang litrato nilang dalawa at ginupit niya ito na walang pag-aalinlangan. Nasaktan siya ng sobra at si Joyce ang dahilan noon. "Joyce!" sigaw niya. "Bakit mo ako niloko? Bakit ka nagsinungaling sa akin?" Sumisigaw siya ng sumisigaw na parabang wala ng bukas. Nang humupa ng kaunti ang kanyang galit ay pumasok siya sa kanyang isang secret room. Doon nakalagay ang iilang mga mamahalin niyang alak. "Alam ko namang hindi mababawasan ng paglalasing ang nararamdaman na hapdi ng puso ko. Pero kahit paano, mawala man lang sana yun saglit." Matapos na magpaalam si Joyce sa kanyang mga magulang, hindi din niya sinabi ang meron sila ngayon ni Warren. Pero kapag nasabi na niya kay Warren ang lahat, ay sasabihin din niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanila. Ayaw niyang itago ang relasyon nilang dalawa. "Mahal kita, Warren, kaya't ipaglalaban kita." Saad niya sa kanyang sarili. Pumasok na muna siya sa kanyang sariling kwarto para kunin ang kanyang susi sa paboritong kotse. Nang makuha niya ang mga bagay na yon, ay naratnan niya ang mga magulang sa salas. "Saan ang punta mo, Joyce?" tanong ng papa niya. Halata sa boses nito ang pagiging estrikto. "Sa bahay po ni Sabi, pero babalik po ako kagad." Pagsisinungaling niya sa mga ito. "Sige, tandaan mo yung sinabi namin sa'yo, ha? Hindi ibig sabihin na you're on your own ay magwawaldas ka na. Prove us wrong sa mga iniisip namin tungkol sa'yo." Paliwanag naman ito. Lumapit siya sa mga magulang at isa-isa ang mga itong hinalikan sa pisngi. "Sige na, noted naman lahat ng sinabi niyo eh. I love you both." Muling saad niya. Lumabas na siya kaagad. Bagaman hindi pa man siya nakakasakay sa kanyang kotse, ay pinigilan siya ng kanilang maid. "Ma'am Joyce!" Nilingon niya kaagad ito. "Bakit po?" Takang tanong naman niya. Meron po kasing isang lalaki kanina. Nagtatanong siya tungkol sa'yo at alam din niya ang pangalan ninyo." Kwento naman ito sa kanya. Nangunot agad ang kanyang noo. Siguro si Warren yun. Aniya sa kanyang sarili. Manang, pwede niyo po ba siyang ilarawan para sa akin?" Mahaba po siya. Maputi ang kanyang balat pero may peklat sa kanyang leeg." At hindi na niya pinatapos pagsalitain ng maid. "Kilala ko na po siya." "Sinundan niya ako?" "Thank you for informing me." Huling pagsasalita niya. Agad na minaniobra niya ang kanyang kotse. Pinaharurot niya ito patungo sa bahay ni Warren. Nagmumukmuk na lang si Warren sa loob ng kwarto niya. Walang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang nangyari noon sa kanya nung mga bata pa lamang sila ni Joyce. Bumalik naman sa kanyang alaala. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Warren." Mahinang boses iyon na nanggaling sa labas ng kanyang kwarto, pero hindi man lang siya sumagot. Para siyang isang bata na inaway ng mga nambubuli sa kanya. Umiyak at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. "Warren, please. Buksan mo naman tong pintuan ng kwarto mo. Mag-usap tayo." May pagsusumamo sa boses ni Joyce. Bumuka naman ang kanyang bibig. "Umalis ka na lang, Joyce. Hindi na kita kailangan pa. Total, magsisinungaling ka na naman eh." Saad niya, hinihingal siya pagkatapos. "I will explain to you everything. I am more than ready, Warren." Paliwanag naman ito. Tumayo si Warren kahit napipilitan siya. Unti-unti niyang binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya ang makinis na mukha ni Joyce. Bagaman hindi pa ito nagsalita ay yumakap ito sa kanya. "I'm so sorry, Warren. I know I made a mistake. Pero handa rin akong ipaliwanag sa iyo ang lahat." Hindi naman siya sumasagot at humiwalay sa pagkakayakap si Joyce. Magsasalita na sana si Joyce, hindi na ito naituloy dahil nagsalita na rin si Warren. "Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag, Joyce. Tapos na tayo. Ayoko na. Napag-isip-isip ko na rin na mabuti na lang siguro na hindi na lang tayo muling nagkatagpo." Sabi niya na ikinagimbal naman ni Joyce. Napaatras ang dalaga. Nakita ni Warren ang panlalaki ng mga mata nito.
May gusto pa sana itong sabihin pero tumakbo na si Joyce. Naipikit na lamang ni Warren ang kanyang mga mata. I am so sorry, Joyce. Nasabi na lamang niya na para bang iyon na rin ang huli nilang pagkikita. Nang magdilat ang kanyang mga mata, ay noon din muling tumulo ang kanyang masaganang luha. I made her suffer, sabi niya sa kanyang sarili. Nang marinig ni Joyce ang mga sinabi ni Warren ay para bang gumuho ang kanyang mundo. Para bang hindi na sila ulit magkikita pa ni Warren. Hindi niya lubos maisip na gagawin ni Warren iyon. Gustuhin man niyang magsalita ay hindi na nga niya nagawa. Tumakbo na lamang siya habang umiiyak. Hindi niya makayanan ang sinabi ni Warren. Joyce! Tawag sa kanya ni Susan pero hindi niya ito nilingon. Joyce, bakit ka umiiyak? Tanong nito pero hindi siya huminto. Nagmamadali na lamang siyang umalis ng bahay ni Warren. Warren, alam kong nasaktan kita pero bakit hindi mo man lang ako pinakinggan? Nang nasa labas na siya ay sumunod sa kanya si Susan. Joyce, mag-ingat ka! Sigaw nito. Mas tumulo pa ang kanyang mga luha. Tumakbo na lamang siya kahit may dala siyang kotse ay iniwan niya yon. Tumakbo siya ng tumakbo. Warren, bakit hindi mo man lang ako hinayaang magpaliwanag sa'yo? Pagsasalita niya na mag-isa, hindi na niya alam kung nasan siya at pagod na rin siya. Warren, sambit niya sa pangalan nito. Kung nasaktan niya man si Warren, mas nasaktan siya ng husto. Yon ang iniisip niya. Hanggang sa naramdaman na lamang ni Joyce na umulan ng malakas. Ang buong akala niya ay luha lamang ang mga yon, pero ulan na pala. Nakisabay sa kanyang pagluluksa. Hindi ko naman sinadyang iwan siya nun. Hindi ko rin naman sinadyang magsinungaling sa kanya tungkol sa totoong buhay ko. Hindi ko sinadya ang lahat. Hinihingal na si Joyce at giniginaw na rin siya. Warren! Huling sambit niya sa pangalan nito. Nahihilo siya at nangingitim ang kanyang paningin. Nang magising si Joyce ay wala siyang alam kung nasa na siya. Doc, gising na po ang anak ko! Saad ng kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang mama na nag-aalala. Ma, ano pong nangyayari? Tanong niya sa isang mahinang boses. Diyos ko, Joyce, kung hindi ka lang nakita ng isang babae sa daan, baka wala ka na dito, anak. Mabuti na lang talaga ay may awa ang Diyos. Paliwanag nito. I'm so sorry, ma. Paghingi niya agad ng kapatawaran. Nilingon-lingon pa niya ang kanyang paningin. Nasaan po si Papa? Umalis na po ba siya? At saka, alam kong may sasabihin ka sa amin. Muling pagsasalita nito ng mabilis, pero palingon-lingon pa rin siya sa kanyang paligid. Nagbabaka sakaling nasa tabi lamang si Warren, pero nadismaya siya. Anak, Joyce, sabihin mo na kaagad sa amin. Buntis ka ba? Diretsyong tanong nito, nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang sinabi nito. No, ma, hindi po ako buntis. Hindi naman talaga siya buntis, o iyon lang ang pag-aakala niya. Ngunit sandaling tumalikod ang kanyang ina, may kinuha ito sa maliit na lamesa. Tiningnan niya ulit ang buong paligid at nasa hospital na siya. Nang lumingon sa kanya ulit ang kanyang ina ay agad nitong ipinakita ang isang papel. Ito ang nagpapatunay na buntis ka, anak. Sinabi sa akin ng private doctor mo yan. Diretsong sabi nito pero walang kahit na anong bakas ng galit ang boses nito. Mismong siya ay hindi alam kung paanong nabuntis siya. Napayuko na lamang siya. Sino ang ama ng bata, Joyce? Sabihin mo sa amin. Tanong ulit nito sa kanya. Gusto man ni Joyce na magsinungaling ulit pero naisip niyang magbibigay na naman ang kasinungalingan niya ng panibagong problema. Si Warren po. Napipilitan niyang sagot. Nang matingnan niya ang mukha ng kanyang mama, ay alam niyang nakilala agad nito kung sino si Warren. Mahabaging langit! Saad nito. Nalaman ni Warren ang nangyari kay Joyce. Nagdalawang isip pa siyang pumunta pero si Susan ang nagpumilit sa kanya. Ngayon na po ang tamang oras. Puntahan niyo na po si Joyce, Sir Warren. Kailangan ka niya. Ikaw ang kailangan niya sa mga oras na to. Sabi nito na para bang kanyang ina.
Pero paano kung galit na galit siya sa akin? At ayaw niya na akong makita? Tanong niyang nalulungkot at kinakabahan dahil sa nalaman. Tumawa naman ng mahina si Susan na ikinakunot ng noo ni Warren. Mahal ka ni Joyce. Marami kaming napag-usapan tungkol sa iyo, sir. Sa bawat kwento niya, kumikinang ang kanyang mga mata at para bang ikaw lang talaga ang lalaking mamahalin niya. Sabi pa nito para makumbinsi siya. At mahal na mahal ka nun. Tingnan mo nga yung mukha mo. Masyado kang nag-aalala. Ibaba mo na muna yung pride mo at yung kaba. Pagpapatuloy pa nito, tiningnan ni Warren ang wallpaper nilang dalawa ni Joyce. Ngumiti siya. O, diba? Tama ako, Denso? Mahal na mahal talaga nilang isa't isa. Pagsasalita ulit ni Susan na ngayon ay nakaharap na kay Denso at kinuha nito ang pera sa kamay nito. Nagsugal pa talaga ang dalawa. Hindi na niya pinansin pa si Susan. Kayo na mismo ang bahala sa bahay. Pamamaalam niya sa mga ito. Walang anuman, sir. Iuwi niyo po dito si Joyce para manalo po ulit ako kay Denso. Tugon naman ni Susan. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Nang nasa hospital na siya, nagtanong siya kaagad kung saan room si Joyce. Sa private room 200 po. Imporma ng nurse attendant. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Nagulat si Joyce sa lalaking pumasok sa kanyang room. Warren? Banggit niya sa pangalan nito. Joyce. Sambit din ito sa pangalan niya. Pero nahinto si Warren sa paglapit sa kanya nang tumayo ang mama niya, ganun din ang kanyang ama. Nagsalita ito. Umalis ka dito kung ayaw mo ng gulo. Marahas ang boses ng ama ni Joyce. Gusto man niyang magsalita ay hindi na niya nagawa nang tumingin ito sa kanya. Joyce, kung talagang mahal ka niya, siya dapat ang naghatid sa iyo dito sa hospital. Hindi ka niya inaway. Hindi kayo nagkaganito katulad ng naikwento mo sa akin. Depensa pa nito. Wala na talaga siyang laban sa kanyang ama. Napatingin na lamang siya kay Warren. Tumalikod na rin ito na para bang batang wala na ring magawa. Tumulo ang mga luha ni Joyce. Hindi niyo man lang siya hinayaan na lumapit sa akin. Alam kong ito na sanang magiging pag-uusap naming dalawa. Tanging nasambit niya na ikinatahimik nilang lahat. Lumipas din ng 5 araw, sa wakas ay pinayagan na siya ng kanyang private doctor na umuwi na. Binigyan na rin siya ng mga ito ng mga paalala. So, ang mahalaga ngayon ang kalagayan mo at ng iyong anak. Saad ng kanyang ina. Nasa loob na sila ng kotse. Tumingin siya sa kanyang mama at ngumiti dito. Thank you for doing this to me, ma. Tumingin din siya sa kanyang ama at nagpasalamat din. Sana masurpresa ka sa ginawang surpresa ng papa mo. Pagsasalita ng kanyang mama habang patungo na sila sa bahay. Wow! Excited na talaga ako! Masayang sabi niya. Nang makarating na sila sa bahay ay nilagyan pa siya ng pereng ng kanyang ina. Teka, kailangan pa po ba talaga to? Of course! Nang nasa loob na sila ng bahay ay ang papa naman niya ang nagsalita. Pwede mo nang kunin ang piring mo, Joyce. Nang kinuha o tinanggal na niya ay nagulat siya nang makita kung sino ang nasa harapan niya. Surprise! Hiyaw nito ng malakas. Lumingon siya sa kanyang mama at papa. Lumapit siya sa mga ito at yumakap habang tumutulo ang mga luha niya. Surprise, anak! Saad ng kanyang ina. Lumingon ulit siya kay Warren na ngayon ay umiiyak din. Lumapit siya dito. Walang pasabi ay hinalikan siya nito ng mapuso. Nang humiwalay ang kanyang halik, ay muli siyang nagsalita. Paanong nangyari ang lahat ng to? Tanong niyang naguguluhan. Ipaliliwanag ko na lang sa iyo ang lahat ng tungkol dito. Sa ngayon, let us all celebrate our new baby at ang pag-uwi mo dito. Masayang saad ni Warren. Humalik si Warren sa kanyang pisngi. Sandali lang. Ayokong ipagmamayapa ang lahat. Gusto kong malaman nila kaagad ang lahat. Wika nito na siyang nagpatigil sa kanila. Lumingon si Joyce sa kanyang mga magulang. You prove us wrong, Joyce. Ginawa ni Warren ang lahat para lang maipaliwanag sa amin ang tungkol sa inyo. Lahat ng gusto naming malaman.
And yet, sinabi rin naman sa kanya kung bakit ka nagsinungaling at nagpanggap na galing sa isang mahirap na pamilya. Dahil sa sinabi nito, ay naging panatag siya. All is right, proklama ni Joyce. Bumaling naman siya kay Warren. I'm so sorry, Warren. Paghingi niya ng patawad, ngumiti si Warren sa kanya. Of course, may kasalanan din ako. Kaya I'm so sorry, my darling. Saad nito, kusang humalik sa kanya si Warren. Nang tumagal iyon, ay nagsalita ang kanyang mama. Wait lang din. Kuha nito sa kanilang atensyon. Ayoko rin naman na hanggang ganito na lang ang relasyon ninyong dalawa. Hanggang maaga pa ay hindi masyadong malaki pa ang pagbubuntis mo, Joy. Mag-usap tayo tungkol sa inyong kasal. Kailan ba kayo ikakasal na dalawa? Litanya nito. Tumawa si Joyce at ganoon din si Warren. Sila na ang bahala sa lahat. Ang gagawin na lang natin ay sasang-ayon sa mga gusto nila. Well, hindi naman tayo dapat mangamba. Kasi kapag silang dalawa lang naman ang magpaplano, tiyak akong maganda ang kinalalabasan. Pagpapaliwanag ni Joyce. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, Joyce. Siyempre, ikaw. Ayokong mawala ka sa akin. Gusto kong malaman mo na mahal kita, Joyce. Ikaw lang talaga ang iibigin ko. Alam ko naman na marami pang problemang darating pero promise ko sa'yo na mag-aaway lang tayo. Pero hindi mag-iiba ang relasyon natin. Hindi tayo maghihiwalay. Mahabang wika naman ni Warren. Mahigpit na hinawakan ni Joyce ang kamay nito. Sa kasal natin, habaan mo yan ha. Saad naman ito na may pagbibiro. Tumawa lang din naman si Warren pero tumikhim si Joyce. Thank you, Warren. Akala ko hindi ka nababalik sa akin. Akala ko matatapos na ang lahat pero lalo mo lang pinantayan ang aking pagmamahal. Sabi niyang puno ng pagmamahal para kay Warren. Sa mga oras na yon, alam ni Joyce na handa na siya sa panibagong hamon ng buhay niya at alam niyang ganoon din ang kanyang mahal na si Warren. O siya, sige na, mag-celebrate na tayo! Sigaw naman ang kanyang ina. Napangiti na lamang si Joyce at inisip niya kung ano na kaagad ang ipapangalan sa kanilang magiging anak. I love you, darling. Sabi niya kay Warren. Naghawak kamay silang dalawa habang lumalapit sa catering area. I love you, Joyce. Ikaw naman ang kakainin ko mamaya. Pabirong sabi nito. Damang-dama ni Joyce ang pag-ibig ni Warren sa kanya. Lord, I am ready to enjoy another journey of my life together with my love, Warren. Sabi ni Joyce sa kanyang sarili.